Hi, kumusta kayo lahat? Ang topic natin ngayon ay magagaling sa Book of John, chapter 20, verse 29. Ang sabi po dito, Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet had believed." So, sa Tagalog po, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." So, dito, nung makita ng mga disciple ang Panginoong Jesus at yung wala doon ay si Tomas. At sabi ni Tomas, nung nakita siya ng mga disciple, Tomas, nakita namin si Jesus Christ. So, ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang mga kamay at hindi ko na ilalagay ang aking mga daliri sa mga iyon. At hindi nahahawakan ng kanyang tagiliran. So, yun yung sabi niya sa disciple. Kasi, halos lahat ng disciple, kinakausap siya na totoong nakita nila si Jesus Christ, buhay. Muling na buhay. At si Tomas, sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang pinagpapuan sa kanya, yung mga sugat na tinamo ng Panginoon. So, pagkatapos ng isang linggo, nagpakita ang Panginoon Panginoong Hesukristo kay Tomas. Sabi sa kanya, "O Tomas, tingnan mo ang aking kamay. May butas pa. Ipasok mo yung daliri mo sa tagiliran ko." So, na-realize ni Tomas na buhay nga si Kristo. At sabi niya, "Panginoon ko at Diyos ko." Yung ito yung verse na sinabi ng Panginoon na, "Naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako. At pinagpala ang mga hindi nakakita at naniniwala sa akin." Kasi minsan katulad natin, minsan nagdududa tayo sa Panginoon. Lalo na kapag meron tayong mga inihiling na hindi pa natin nakakamit. Hindi pa na ibibigay ng Lord sa atin. So, kung minsan hindi natin alam na hindi tayo naniniwala na kaya ibigay sa atin ang lahat ng kailangan natin galing sa Panginoon. At gusto natin maramdaman pa yung physical evidence. Na makita muna natin, maramdaman muna natin, mangyari muna sa atin bago maniwala tayo na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi hindi nalulugod ang Diyos to see is to believe. Yung nananampalataya sa Kanya, dun siya nalulugod. Kasi hindi nalulugod ang Panginoon Jesus sa mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Dahil siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Na kapag tayo may mga kailangan, siya yung hinahanap natin. At tayo yung nakakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kasi ang Diyos ay to believe na sumagot sa ating mga kailangan, sa mga prayer natin. Hindi kalugod-lugod sa Diyos yung paniniwala natin na to see is to believe. Katulad ng paniniwala ni Tomas. Kaya yung verse na sabi niya, huwag ka na mag-alilangan o magduda pa. Na kailangan maniwala na lang siya. Kasi kung makaka-encounter natin si Lord, yung nararanasan natin everyday na nararamdaman natin na buhay ang Panginoon, na
Sinasagot lahat ng ating mga panalangin. At hindi kailangan na yung literal na kinakausap natin ang Lord, na maririnig natin yung tinig niya. Basta't alam natin na nandyan siya, piling natin siya. Na kapag nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng spiritual encounter, na pakikipag-nig natin sa Kanya, sa pakikipag-usap, sa pamamagitan ng pananampalataya. So, pinagpapala yung hindi mga nakakikita pero nararamdaman na may Diyos. Yung paniniwala na hindi natin nakikita ng ating mga mata pero alam natin na may Diyos. Kasi sabi ni Jesus Christ, naniniwala ka kay Tomas, naniniwala ka kasi nakita mo ako. Pero ang mga tao naniniwala sa akin, nanampalataya sa akin na hindi ako nakikita, mapalad sila. Kasi nanampalataya sila na totoo ang Panginoon. So, yung encounter niya na yun, na nagdulot sa kanya upang yung mission na ginawa niya at enkwentro na Tomas kay Jesus Christ, yun yung nagtulak sa kanya para magpunta siya sa India at maging missionary. Kasi yung spiritual encounter natin with Jesus Christ ay kailangan magkaroon ng paniniwala na gumawa tayo ng mga bagay na kung totoo talaga ang Diyos, gawin natin ang kanyang kalooban. Kailangan hindi natin tayo mapipigilan para magsalita at ibahagi ang Panginoon, ang mga salita niya sa iba. So, kung may mga pagdududa man sa atin, magkaroon tayo ng paniniwala na buhay ang ating Panginoon sa ating puso't isipan. Kahit hindi natin literal na nakikita ng ating mga mata. Dahil kung totoo na ika-encounter natin ang Lord, hindi natin mapipigilan yung bugson ng damdamin na hindi tayo magdududa. So, bilang naniniwala sa Diyos, tigilan natin yung doubt na yung pagdududa sa Diyos, na yung pag-aalinlangan, at maniwala na lang tayo na kahit hindi natin siya nakikita, gumagawa siya ng mga himalang bagay sa ating buhay. At doon nalulugod ang Diyos sa Kanya. Yung sa pananampalataya natin na may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala. So, maniwala muna tayo at para makamit natin yung gantimpala sa mga humahanap sa Kanya, sa mga nagdududa. Kailangan i-glorify natin si God by being faith. Yung pananampalataya natin sa Kanya at nawalang duda. Na hindi na kailangan ng ebidensya para maniwala tayo na totoo ang Diyos. So, yun po yung katuruan dito sa verse na to, na sana'y magkaroon tayo ng tiwala na ang ating Diyos ay buhay, na tumutugon sa ating mga pangangailangan at gumagawa ng mga himalang bagay sa ating buhay, at siya ang nagpo-provide ng lahat ng mga kailangan natin, at kaya tayo nabubuhay ng dahil sa Kanya. So, yun lamang po. God bless everyone. Hanggang sa muli, pagpalain po nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo na buhay.